Hello everyone, my name is Lot. I am 41 years old from Lipa City, Batangas, and I am a kidney transplant warrior. Siguro yung greatest challenge or struggle na pinagdaanan ko sa buhay ko ay yung health ko. Yung nagkaroon ako ng health problem, and yun yung chronic kidney disease. Last 2020 na during pandemic pa naman yun, na dialysis ako, and 2 years and 8 months ako nagdialysis. And all because of the grace of God na kidney transplant ako last 2022. So, alam ko yung pakiramdam, ako mismo, yung pakiramdam nung mga dumaan sa end-stage kidney disease. Kasi ako mismo na-experience ko yun. Alam ko kung gaano kahirap mag-dialysis, tusukan ka ng 2 malalaking karayom sa braso mo, tapos 4 hours every session, 3 times a week. So, sobrang siyang nakaka-drain. And nanalangin ako sa Panginoon na, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Hindi ko tinatanggap na hanggang ganito na lang ako, na magda-dialysis na lang ako for life. Kasi pag end stage daw, ang sabi reversible, pero syempre nothing is impossible with the Lord pa rin. Pero hindi ko tinanggap yun, hindi ko yun kinlame. And God gave me the wisdom to apply for kidney transplant. Although wala akong budget, wala akong living donor, nagpalista ako sa cadaver kidney donor enlistment sa NKTI, tapos nag-apply ako sa social service, and all because of the grace of God na after 3 months of enlistment na kidney transplant ako. And praise God, almost 1 million yung bill ko. Wala din akong binayaran noong time na yon kasi maganda yung policy ng NKTI during that time. Na-cover lahat ng social service yung bill ko. Ayun, praise God. And until now, although may mga medications pa rin pag mga transplant patients, and lifetime din siya para hindi ma-reject yung kidney namin, God had been so faithful to provide sa kabila ng mga krisis na pinagdadaanan ng bansa natin. So ayun, yun siguro yung greatest struggle na napagdaanan ko, pero praise God na talagang nirescue ako at tiniliver ako ni Lord mula dun sa challenge na yun ng buhay ko. It will soon pass talaga. Totoo talaga yun, at dadaanan lang yung mga pagsubok kasi God is faithful para iligtas tayo sa anumang pagsubok, because nothing is impossible with the Lord. Paano ko nga na-overcome yung matinding pagsubok na yun? Looking back, hindi ko rin alam. Isa lang yung masasabi ko, only by God's grace alone na nakayanan ko yung lahat. Kung wala ang Panginoon, siguro talagang hindi ko na alam kung nasaan ako ngayon. At masasabi ko talaga na God is faithful, and He will never leave us nor forsake us. At laging dakila yung plano sa atin ng Panginoon. So yun, sobrang grateful yung heart ko sa Panginoon, kasi talagang nung mga sandaling yon na sobrang hirap na hirap ako, hindi ako pinabayaan ni Lord. Lagi siyang nandyan para i-assure ako na mayroon pa siyang better plan for my life. Ano lang talaga yun, test of faith and character, and only by the grace of God na nirescue ako at dineliver ako ng Panginoon mula dun sa matinding pagsubok na yun. Yung message ko para sa mga kasamahan ko, lalo na yung mga CKD patients, chronic kidney disease patients na kagaya ko, is to never ever give up and don't lose hope. Ano man yung mangyari, kahit parang ang labo na, ang gulo na ng mga nangyayari, hindi na natin maintindihan, kasi alam ko naman yung pakiramdam na parang susuko ka na, parang gusto mo na lang sabihin kay Lord, Lord, okay na, pagod na ako, hindi ko na kaya. Yan, pero gusto ko lang kayong i-encourage lahat na hindi lang yung may mga sakit, yung may mga critical illness, kundi lahat ng mga dumadanas sa mga matitinding pagsubok ng buhay, na take heart, be encouraged, at we have to be brave and courageous sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin, knowing that God is sovereign, He's in control, He knows what He is doing, and alam niya yung lahat ng bagay, and we can always be assured
that we serve a faithful God. We serve a miracle-working God. And sabi nga sa Bible, with man this is impossible, but nothing shall be impossible with the Lord. So I want to encourage and remind everyone na just hold on to your faith and magtiwala sa Panginoon ano man yung nangyayari. And sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster, to give you a hope and a future." So ayun, lagi nating isipin, may dakilang plano ang Panginoon sa buhay nating lahat. At hanggat hindi pa natatapos yung plano ng Panginoon, hindi pa matatapos yung buhay natin. Habang may buhay, may pag-asa talaga. Every gising is a blessing. So we have to be thankful. Gratitude will definitely change our lives. So ano man yung nangyayari, pilitin natin tumingin sa brighter side of life. At lilipas din lahat ng mga pagsubok. Lagi nating isipin na it will soon pass. And kita ni Lord lahat ng mga paghihirap natin. And in His most perfect time, according to His will, ibibigay niya yung mga deepest desires ng puso natin. Basta, during the trial, talagang kapit tayo sa pananampalataya natin. And if possible, talagang continue to serve, obey, and love the Lord with all our minds, heart, soul, and strength. At huwag tayong panghinaan ng loob kasi alam natin na may Panginoon na hindi tayo pababayaan at talagang hawak niya tayo sa ating mga kamay. Sabi nga sa Bible, greater is He who is in us than he that is in the world. And if God is for us, who can be against us? Diba? So, laban lang. Kasi hindi naman tayo yung lumalaban. Si Lord yung lumalaban para sa atin. God is fighting all our battles. Yun lang. Praise God.